Sit down as Kylie's about to spill some tea. Alam mo ba na umalis ako sa religion ko noon dahil sa paniniwala ko sa politika? Some nostalgia alert. Kylie's about to spill the tea on what really went down on election day years ago as she stumbled upon some old videos on her phone and saw her vlog from 2 months ago. Go on, back to your story, Ms. Kylie. Ay, oo nga pala. Okay, sige. Mga videos nga pala to na di ko pa na-upload for how many months. Last election pa to at na-stuck lang sa phone gallery ko. So, upload ko lang sayang naman eh. So, ikikwento ko lang na it's been years since I left my religion dahil sa paniniwala ko sa politika. Siguro mga around 2019 pa. The big question is, bakit? It's because they wouldn't allow us to vote for candidates not endorsed by the church. Ang tanong sa isipan ko noon, pagsunod o sariling paniniwala? Doon ako nagising at piniling umalis ng kusa. So, it's a conflict between faith and personal conviction. A choice between obedience and individual conscience. Kylie chose the latter. Noong 2019, na-realize ko na hindi ko na kaya i-reconcile ang paniniwala ko sa pressure nila sa politika. Mapupunta daw kami sa impyerno kapag hindi namin binoto yung mga kandidatong gusto nila. That was when I knew that I had to find my own path. So, when the recent election came, I already knew where I stood. Walang pilitan, walang pressure, just my own conscience guiding my vote. Bumoto ako sa kandidato na naaayon sa prinsipyo ko. No forcing from a religious endorsement. It was a completely different experience. Pero alam mo, hindi lang dapat para sa sarili ang boto natin. Para to sa buong bansa. Para sa mga kinabukasan ng mga anak nyo din. At para sa ating bayan. Huwag na huwag kayong magpauto sa kanila. Huwag din kayong maakit sa mga bumibili ng boto. Isipin natin ang kabutihan ng lahat. Hindi lang ang sarili nating kapakanan. Kaya, responsable tayong bumoto. Piliin natin ang mga taong malinis ang puso at may tunay na malasakit sa Pilipinas. Good job, Kylie. You choose to vote for politicians who can be a voice to the masses and can make a change in your society. That's impressive. But what about your religion? Ever since naman I was a child, I've really felt different na sa relihiyong kinalakihan ko. I tend to question more and to think outside the box. I don't go with the crowd mentality. I search for insights on my own. Kaya hindi ito about sa pagtakwil sa pananampalataya, kundi paghanap ng bagong pananampalataya. Yun ay ang paniniwala sa sariling pag-iisip at kalayaang pumili. Hindi din ito pang-aatake sa simbahan. Pero patunay lang ito ng kahalagahan ng personal na paniniwala. Kaya ikaw, sana, hanapin mo din ang boses mo. Ika nga, choose your own path. Karapatan mo yan. Responsibilidad mo rin yan. At tandaan mo, ang boto mo, boto natin lahat para sa Pilipinas.